Pasado alas 10 kaninang umaga, nagtungo sa Parañaque City Prosecutor's Office si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza para magsampa ng reklamo laban sa dalawa sa BGC Boys na gumamit ng pekeng lisensya para makapasok sa kasino. Kasong use of falsified documents ang isinampa laban kay na-dismiss DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Bagamat may sinabi sila Henry Alcantara na yung lisensya ay binigay lamang ng Okada, hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. So ang DOTR at ang LTO, hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapa-opisyal o pribadong individual ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. So mananagot po sila. Sa investigasyon ng DOTR at ng LTO, ang kasino mismo ang nagbigay umano ng pekeng lisensya kay Alcantara. Apparently and allegedly, nanggaling sa kanila mismo. There must be something wrong, either sa Okada management o sa mga tao nila. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nadiskubre na gumamit si Hernandez at Alcantara ng pekeng lisensya sa mga pangalang Marvin Santos de Guzman at Joseph Castro Villegas na walang record sa LTO. Ayon kay Azik Mendoza, aminado si Alcantara na gumamit ito ng pekeng lisensya, pero si Hernandez at tatlong iba pa itinanggi na gumamit sila. Tinatapos na ng DOTR ang lahat ng dokumento at sa mga susunod na araw ay sasampahan na rin ng kaso ang tatlo pang natitira sa BGC Boys. Inuna lang po namin sila District Engineer Alcantara and former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Bukas umakalawa, magsasampa rin po ang kaso ang LTO at DOTR. Sa oras na mapatunayang guilty si Alcantara at Hernandez, makukulong sila ng hindi hihigit sa 6 na taon at pagmumultahin ng 1 milyong piso. Ayon sa LTO, ito ang unang pagkakataon na ang sinampahan nila ng kaso ay ang gumagamit ng pekeng lisensya. Kadalasan ang sasampahan na kaso yung gumagawa. This is the first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They are equally liable under the law upon instructions of Secretary Lopez. Kaya tayo nagsasampa na ito. This is unprecedented first time. Kaya yung mga balak gumamit, hindi, kayo rin po ang magiging liable up to 6 years. Babala naman ng DOTR. Bawal ang pekeng license. Yan po ay pampublikong dokumento. Mas lalong bawal gumamit ng pekeng license. At yan po ay isang krimen. So sana wag nilang gawin yan at talagang habulin po namin sila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.